Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. That night, Kabanata 4 na po. Shaznia's POV. Lunox didn't let go of my hand. Buti na lang at hindi pawisin ang kamay ko kundi nako, nakakahiya iyon. Minsan ay sinusubukan ko ring bawiin ang kamay ko sa kanya ngunit hindi niya hinahayaan yon. Napansin ko rin na ang atensyon niya ay nasa lalaki. Nakasandal ito ngayon at tila wala sa sarili. Sometimes I also heard him groan. Lasing nga talaga. 5th floor ang palapag ng lalaki kaya nang tumunog ang elevator ay lumabas na ito. Pagkasarado ng elevator ay unti-unti ko nang binawi ang kamay ko sa kanya. Buti na lang at binitawan niya na ako sa pagkakataong ito. Nang makaabot kami sa ika-7 palapag ay tumunog muli ang elevator saka ito bumukas. May 3 babae ang sumakay. Puro sila Pinay at sa tingin ko'y kaedad ko lang. Nang makita nila si Lunox ay bigla silang nagpa-cute rito, palihim akong umirap sa kanila. Tinanong pa nila kung pababa ba kami. Hindi na ako sumagot. No, we're going up. Walang interes na sagot sa kanila ni Lunox. Ngitian naman siya ng babae saka sila tuluyan nang pumasok sa elevator. Habang paakyat ang elevator ay nasa kay Lunox lang ang atensyon nila. So, what's your name? Are you alone? Malanding tanong ng babae. Napatalon ako nang maramdaman ko ang pagpulupot ng kamay ni Lunox sa bewang ko. He once again pulled me closer to him just like what he did a while ago. Naestatwa ako sa sobrang pagkabigla. Damdam ko rin ang pangangatag ng tuhod ko at paghuhuramentado ng buong sistema ko. I'm not interested because I'm with my girlfriend, mariin na sagot ni Lunox sa kanila. Halos masamid ako sa sarili kong laway nang marinig ko ang sagot ni Lunox sa kanya. Nalaglag naman ang panga ng mga babae lalo na nitong babae na kanina pa nakikipag-usap kay Lunox. Halata namang type niya si Lunox kaya ito nagpapapansin. If she's really your girlfriend then prove it to us. Kiss her now, wika naman ang kasama nito. Anak ng haliparot naman oh. Ano ba kasing pumasok sa isip ni Lunox at sinabi niya yun? Hindi ko natuloy alam kung tama ba ang desisyon ko na hayaang sumama sa akin si Lunox. Tumunog na ang elevator. Para akong nabutunan ng tinak nang makitang nakaabot na kami sa palapag ko. Bumukas na ang elevator. Excuse us, ani Lunox sa kamuling hinawakan ng kamay ko't sabay na kaming lumabas ng elevator. Nang magsara ito ay saka ko puwersahang binawi ang kamay ko sa kanya. Ano bang pumapasok sa utak ni Lunox? Iyong kanina ay naiintindihan ko dahil ramdam ko naman na nag-aalala lang siya na baka kung anong gawin sa akin ng lalaki. Pero itong ngayon, iyong sasabihin niya na girlfriend niya ako. Balak niya ba akong gawing kabit? Pero at some point, ba't ko hinayaan na gawin niya sa akin yun? Why do I feel like I was electrified by his touch? Inunahan ko na siya sa paglalakad dahil naiinis ako. Naiinis ako sa kanya at sa sarili ko. Nang makarating ako sa tapat ng pintuan ng kwarto ko ay agad ko nang sinwipe ang VIN card para ma-unlock ito. Hindi ko na siya hinintay pat pumasok na ako't agad na senara ito. Saka ko lang naramdaman ang pagkabog ng dibdib ko nang makapasok na ako sa kwarto. Napaupo pa ako sa kama't napahawak sa dibdib ko. Put na, mura ko sa sarili ko. Hinanap ko na ang cellphone ko. Nagtagal pa ako ng halos 5 minuto sa loob bago ko napagdesisyonan na lumabas na ng kwarto. Pagkalabas ko'y naabutan ko si Lunox na nakasandal sa pader habang nakapamulsa. Hindi niya ako napansin dahil nakapikit ang mga mata nito. Tumikim ako dahilan para mapadilat siya't agad na napatingin sakin. Sana po ay hindi na ninyo ako hinintay, Mr. Monteverde. Nagkasalubong ang mga kilay nila nang sabihin ko iyon. What's wrong, Shaznia? Bakit po ninyo sinabi sa kanila na girlfriend ninyo ako? Mr. Monteverde, I am your secretary. Bakit po? Naniniwala ba kayo sa sinasabi sa akin ng girlfriend ninyo that I am after your attention kaya? He immediately cut me off. No, Shaznia. Mr. Monteverde, hindi pa rin tama iyon.
Kung sa tingin ninyo na ginasto ko yun, pwes, hindi po. Kahit na may atraso yung girlfriend ninyo sakin, nirerespeto ko pa rin siya bilang babae tsaka nirerespeto ko ho ang relasyon ninyo, paliwanag ko. Iumigting ang kanyang panga. She's not my girlfriend. Hindi agad ako nakapagsalita dahil masyadong seryoso ang boses niya. Bakas ko na rin ang galit sa tono ng pananalita niya. We already broke up. Umiwas siya ng tingin sakin. Kanina. Biglang umurong ang dilakot nangangapan ng pwedeng sabihin sa kanya. Nang hindi siguro siya nakatanggap ng sagot sakin ay muli siyang nagsalita. And Shaznia, you are not just my secretary. You are more than that. Sumilip siya sa kanyang relos. Time is running. Let's go. Saka ito tumalikod sa akin at nauna nang maglakad. Sumunod na lang ako sa kanya. Wala ni isa sa amin ang nagsalita nang nasa loob kami ng elevator. Idinistansya ko rin ang sarili ko sa kanya. Kahit na may pumapasok na ibang guest mapalalaki man o babae ay hindi niya na ako muling hinayla papalapit sa kanya. Hanggang sa nakarating kami sa ikaunang palapag ay hindi niya pa rin ako pinapansin. Nauna pa rin siya sa paglalakad at ako na may nasa likod niya pero hindi kami magkalapit. Nang makarating kami sa dining setup ay nandoon na rin sina Bruno, Raiko at Lucas. Hindi pa sila nakaupo at nakikipaglaro pa kay Shaina. Ganon din sina Ryle, Chloe at Brielle. Nang makita nila kami na magkasama ni Lunox ay tinapunan nila kami ng mapang asar na tingin. Coincidence ba na magkasabay kayo ngayon o talagang kanina pa kayo magkasama? Tanong ni Bruno. Coincidence, tipid na sagot ni Lunox. Siya, ayos ka lang ba? Ba't tila wala ka sa sarili? Biglang tanong ni Raiko dahilan para mapunta sa akin ang atensyon nila including Lunox. Umiti ako ng hilaw sa kanila. Ayos lang ako. Sige. Maiwan ko muna kayo. Uupo na ako. Iniwan ko na sila roon saka umupo na. Sa totoo lang ay parang lutang ang isip ko. Hindi ko alam kung bakit. Ilang sandali pa'y bumalik na sila dito sa lamesa kasama si Shaina. Umupo naman si Shaina sa tabi ko at kasunod niya naman si Ryle. Nang may handa na ang pagkain ay nagdasal muna kami bago nilantakan ang mga pagkaing nasa lamesa. This is delicious, nasasarap ang sabi ni Ryle. Yes, Ryle. That's a Hawaiian-style garlic shrimp, nakangiting sabi sa kanya ni Miss Lizel. I should try cooking this at home, ma'am. Binitawan ni Miss Lizel ang kanyang hawak na kubyertos saka ibinatong ang kanyang siko sa lamesa at ipinagsiklap pa ang kanyang mga daliri. Please refrain from calling me ma'am or miss kapag outside work tayo. You can all call me tita instead, and I guess my husband would like to call him tito. Actually napansin ko rin na kaninang pagbalik ko'y Lizel at Sild na lang ang tawag ni mama sa kanila. Siguro'y nagiging uncomfortable na sila sa pagiging formal nila sa isa't isa. Okay, tita. That's cool, natatawang sabi ni Ryle. Nakakatanda na kasi yung ma'am or Miss Lizel ni Shaznia, eh. Nagtawa na naman kaming lahat. Bahagya pa akong yumuko. Pasensya na po, MSIST, tita pala. Siya, you should try this. Tell me if nagustuhan mo tapos I'll try to study the recipe and cook it for you, wika ni Ryle sa kanilagyanan ng garlic shrimp ang pinggan ko. Grabe. Abot na abot ang langgam dito, pang-aasar pa ni Bruno na ikinatawa nilang lahat. Well, except for Lunox na seryoso pa rin sa kanyang pagkain ngayon. You two are really sweet, nakangiting sabi sa amin ni Miss Lizel. Ganyan talaga ang dalawang yan, Lizel. Hinahayaan ko na lang dahil komportable rin naman sila sa isa't isa talaga, singit ni Mama. Wala ba kayong feeling sa isa't isa? Parehas kaming natigilan ni Ryle sa tanong ni Miss Lizel. Pati sina Bruno ay napansin kong napatingin din sa amin. Nang sulyapan ko si Lunox ay nakita kong tumigil din siya sa paggalaw ng kanyang pagkain, tila ba'y naghihintay ito ng sagot namin. Wala po, tita. We're just friends. No strings attached, sagot ni Ryle. Muli kaming nagpatuloy sa pagkain namin. Baby girl, you should try this. This is a baked shrimp mac and cheese. Hindi ba you love something cheesy?
Bago pa man mailagay ni tita ang pagkaing iyon sa pinggan ni Shaina ay pinigilan ko na siya. I'm sorry, tita. Bawal po sa seafood si Shaina, allergic po siya ron. Really? Parehas pala sila ni Lunox. He's also allergic with seafoods. That night Kabanata 41. Shaznia's POV. Now I know kung bakit allergic si Shaina sa seafood. Namana niya pala ito kay Lunox. Buti na lang at hindi na nila binigyang pansin ang tungkol doon. We actually enjoyed the dinner dahil na rin kay Tita Lizel. Siya kasi madalas ang nagbubukas ng usapan. Si Tito Clyde naman ay seryosong kumakain lang. Parehas sila ni Lunox. To be honest, I wasn't really expecting or I've never imagined that my family would have a dinner together with my boss family. Akala ko talaga ay masusungit ang mga magulang ni Lunox dahil masungit si Lunox, Nagkakamali pala ako kasi ibang-iba sila sa ine-expect ko. Napapaisip tuloy ako kung mauulit pa ba ito. Halos mag-aalas 8 na ng gabi nang matapos kami. Sumabay na ako kay mama paakyat ng kwarto. Kasama ko si mama, Shaina, Lunox at mga magulang nito. Nagpaalam kasi muna ako kina Bruno na aakyat muna ako para patulugin si Shaina, at saka na ako bababa kapag napatulog ko na siya. Hindi pa rin matapos ang kwentuhan ni na mama at tita Lizel. Close na nga ata sila. Faft. Anyway, hindi ba kayo sasama sa bonding mamaya, siya? Biglang tanong ni tita. Hahabol lang po ako, tita. Patutulugan ko po muna si Ina, sagot ko. Pumasok na kami sa elevator. Nalaman kong nasa 15th floor pala ang kwarto nila. Ikaw, Lunox. Hindi ka sasama sa kanila. Tanong naman ni Tito Clyde kay Lunox na hanggang ngayon ay tahimik pa rin. No, Dad. Ang sabi ni Bruno sa akin kanina bago ako umalis ay subukan kong kumbansihin si Lunox na sumama. Paano ko siya makukumbansi kung pakiramdam ko'y galit siya sa akin dahil sa naging sagutan namin kanina? Sumabay ka na, anak. You should socialize with them. Sabay na kayo ni Shaznia pabalik, ani Tita Lizel. Tumunog na ang elevator at lumabas na kami ni na mama at Shaina. Nagpaalam pa sila sa isa't isa saka kami tuluyang lumabas. Nang makapasok na kami sa kwarto ay pinanghilamos ko muna si Shaina saka siya binihisan ng pampatulog. Pagkatapos ay si mama naman ang pumasok para maghilamos habang ako na may pinapatulog na si Shaina. Siguro nasa 10 minuto lang ang nakalilipas ay nakatulog na ng tuluyan si Shaina. Nang masiguro kong tulog na talaga si Shaina ay nagpaalam na ako kay mama. Dinampot ko na ang cellphone kong nakalapag sa lamesa saka lumabas na ng kwarto. Naglakad na ako patungong elevator at naghintay pa ng ilang saglit bago bumukas ito. Halos mapatalon pa ako ng pagbukas ng elevator ay si Lunox ang nakita ko. Saan siya pupunta? Nagdalawang isip pa ako kung papasok ako ng elevator o hindi. Baka kasi ayaw niya ng may kasabay. Hop in, aniya. Kaya pumasok na ako sa loob ng elevator. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko siya nilapitan. Nakatayo lang ako malapit sa may pinto ng elevator. Pinag kong tumikim siya. About what happened there, liar, don't mind it. Akala ko ba galit siya kaya kanina niya pa ako hindi pinapansin at kinakausap. Hindi po kayo galit sa akin. Tanong ko na hindi man lang siya nilainggan. Why would I? I should be the one apologizing. Tuluyan ko na siyang nilainggan. Akala ko ho kasi nagalit kayo sa nasabi ko kanina. He chuckled. Nanlaki naman ang mata ko sa nakita ko. Shit. Tumawa siya sa harapan ko. Nang ma-realize siguro niya iyong pagtawa niya ay mabilis na naging seryoso ang kanyang mukha. I'm not mad. I understand what you're trying to point out. Alam nyo, Mr. Monteverde, gumagwapo ho kayo lalo kapag nakangiti kayo't tumatawa, biglang sabi ko sa kanya. Halata namang nagulat siya sa sinabi ko. Humalukip ka pa ko. Galit po ba kayo sa mundo kaya laging Byron Santo ang mukha ninyo? He hissed. Tumunog na ang elevator at una na akong lumabas sa kanya. Hindi ko na rin siya hinintay at nauna na akong naglakad sa kanya.
Nahinto ako sa paglalakad nang biglang may humawak sa kamay ko para pigilan ako. Sa lambot pa lang ng kamay ay alam kong si Lunox na yun. Nagmamadali ka ba? Tanong niya. Kumunat ang noo ko sa kaumiling. Hindi po, Mr. Monteverde. Why didn't you wait for me? Saan po ba kayo pupunta? Ako po kasi pupuntahan ko sina Bruno. Kayo ho ba? He glared at me. Where do you think am I going? Nagkibit balikat ako. Napailing ito sa ginawa ko sa kahinayla ako palabas ng hotel. Sinubukan kong pumiglas pero hindi niya talaga binibitawan ang kamay ko. Nakakailan na siya nitong gabi, Hindi naman masakit ang pagkakahawak niya, talagang gusto kong bawiin iyon dahil pinagtitinginan kami ng mga tao although most of them ay nakakasalubong namin dahil sa tingin ko'y pabalik na sila ng hotel. Nang makarating kami sa lugar kung nasaan si Bruno ay saka lamang binitawan ni Lunox ang kamay ko. Napahawak ako roon at bahagyang minasahe pa dahil medyo nang alay ako. Does it hurt? Agad niyang kinuha ang kamay ko saka pinagmasdan iyon. Hindi po, Mr. Monteverde, sagot ko habang nakatingin sa mukha niya. Hindi niya iyon napansin dahil panay ang tingin niya sa kamay ko. Nandito na naman ang mga kulisap sa tiyan ko na parang nagwawala. Lunox, nandito ka na pala. Biglang tawag ni Bruno sa kanya dahilan para agad niyang bitawan ang kamay kong hawak niya. Hindi niya ako napansin dahil natatakpan ako ni Lunox. Nang makita ni Bruno na magkasama pala kami ay napaawang ang bibig nito sa kangumisi. Sorry. Nasira ko ba moment nyo? Nang aasar na tanong niya. Pakiramdam ko'y namula ang mga pisngi ko sa tanong niya. Nilagpasan ko na si Lunox. Nasaan si Chloe? Pag-iiba ko ng usapan nang makalapit ako kay Bruno. He grinned. Nandoon. May tinuro siya. Kanina ka pa hinihintay. Sige. Salamat. Saka ko sila tinalikuran. Gaya kanina ay may nakalatag na mahabang tela sa buhangin. Nakalapag sa tela na iyon ang mga chips, ibang pagkain at pulutan at mga drinks. May dalawang hard drink at ang iba na may flavored drink. Huli ko pa atang pag-inom ng alak ay yung broken ako kay Ryle, Wala na kasi akong panahon na mag-party o mag-bar nang maging isang ina na ako. Naghahanda rin sila ng bonfire. Hindi ko na rin dinistorbo si Chloe dahil sila ni Lucas ang gumagawa ng bonfire. Si Raiko naman ay naggigitara habang si Ryle ay kumakanta. Si Brian naman ay nakangiting pinagmamasdan at pinakikinggan sila. Kita ko kilig niya sa bawat pag-strum ni Raiko ng gitara. Crush pa yata ng bakla itong si Raiko. Paft. Hey, siya. Good that you're back, ani Raiko nang una niya akong mapansin. Lumapit ako sa kanila. Ilang sandali pa ay bumalik na rin si Bruno kasama si Lunox. Lalo silang naghiyawan nang makita nila si Lunox. Nice at napapayag mo siya, mahinang sabay ni Raiko, sakto lang para kami lang ang makarinig. Nagkibit balikat ako. I didn't convince him. Si tita yata. I doubt that. Nang makagawa na ng apoy sina Chloe at Lucas ay nagsiyayos na kami ng upo. We formed a small circle since kami lang din naman. Nasa gitna ako ni Bryle at Ryle. Sa tabi naman ni Bryle si Raiko na may hawak pa rin ng gitara. Katabi ni Raiko si Bruno na katabi si Lunox. Sa tabi naman ni Lunox ay si Lucas na katabi ni Chloe. Naging kaharap ko tuloy si Lunox ngayon. So are you guys okay with truth and dare game? Na-excite na tanong ni Bruno. Lahat naman kami sumang-ayon sa kanya. Well, except for Lunox. For the first round, we will not accept theirs. Hindi kasali sa choice namin ang dare. All we have to is to say the truth, paliwanag ni Bruno. What if ayaw namin sagutin ang tanong nyo? Kuryosong tanong ni Chloe na ikinangisi ni Bruno. That's a devilish smile. Then you have to drink this. May kinuha siyang bote ng alak na nakalapag sa tela. For girls, soju lang naman sa inyo, For the guys, Jack Daniels will do. Muling ngumisi si Bruno. That's cool. Pumapalakpak pa na sabi ni Chloe. Itong si Chloe ay mataas ang alcohol tolerance since sanay na ito. Unlike me who really doesn't drink. Well, sagutin ko na lang ang mga tanong nila para hindi ako iinom.
That's super easy. Bruno started to spin the bottle, at unang tumapat iyon kay Ryle. Since si Bruno ang nag-ikot ng bote, siya ang magtatanong. Super easy question, he paused. Love or friendship? Lahat kami nakatingin lang kay Ryle at nag-aabang ng kanyang sagot. Friendship, sagot ni Ryle sa kanya. Ah, martyr. Natatawang sabi ni Raiko. Nagtawanan naman kami. Muling pinaikot ni Ryle ang bote at tumapat iyon kay Lucas. Do you like Chloe? Naghiyawan naman kami sa prangkang tanong ni Ryle kay Lucas. Nakita kong namula si Chloe sa naging tanong ni Ryle. Shit. Wo. Lakas. Tumawa pa si Raiko. Where's the drink? I'll take the first shot. Lalo kaming naghiyawan at nagtawanan nang sabihin iyon ni Lucas. Umisi pa si Raiko sa kainabot ang isang shot ng alak kay Lucas na agad namang nilagok ito. Then the spin of the bottle continued. Tumapat ito kay Lunox. Tumikim si Lucas at bahagya pa itong ngumisi. Sex or coffee? Teka, ba't coffee? Hindi ba chocolate yon? Nagtatakang tanong ni Bryle. Because he hates chocolate, and loves coffee, sagot ni Bruno. Muli kaming natahimik at naghihintay ng sagot ni Lunox. Sus. Malamang sex ang sagot niya. Coffee, seryosong tanong ni Lunox. Nanliit ang mga mata ni Lucas. I wonder why did you choose coffee instead of sais, mas masarap naman ang sais. It's none of your freaking business, Lucas. Muling ipinaikot ni Lunox ang bote at sa kasamaang palad ay tumapat ito sa akin. Pinag kong sumipol sina Bruno at Raiko habang si Lucas ay pamikpa ng ubo. Diretsong tumingin si Lunox sa mga mata ko dahilan para palihim akong napalunok. Can we start all over again? Naghiyawan naman ang mga kasama namin. Yawn. Smooth. Iba talaga kapag Monteverde. Wala nang paligoy-ligoy pa. Hindi pa rin inaalis ni Lunox ang kanyang tingin sa akin sa kabila ng mga kanti-ewan ng mga kasama namin. Ano bang ibig sabihin niya? Nang matahimik sila ay saka na lamang ako sumagot. One shot of soju, please. That night Kabanata 42. Shaznia's POV. Dismayado sila sa naging sagot ko. Wala namang nagawa si Bruno kundi ang ibigay sa akin ang shot glass naglalaman ng soju. Halos mapapikit ako't maduwal sa lasa nito. That's gross. Umabot kami ng halos kalahating oras sa pag-ikot ng bote. Ilang beses ding halos 10 beses din at 4 ang baso sa akin at karamihan sa mga tanong nila ay hindi ko sinagot. Patagal ng patagal ay nagiging green na rin ang mga tanong nila. Pati si Ashley ay nakadami na rin ng inom. Si Lunox lang yata ang wala pang masyadong nainom dahil minsan lang naman tumapat sa kanya ang bote at madalas ay naisasagot niya naman ang mga tanong na binabato sa kanya. Now it's my turn to spin the bottle. Dahil nga sa mababa ang alcohol tolerance ko'y nakakaramdam na ako ng panghihilo. Inabot sa akin ni Raiko ang bote saka ko ito ipinaikot. Napangisi ako nang tumapat ito kay Lunox. How old were you when you had your first sais? Oo. Hiyawan pa nila. Dang. That's hot. You're drunk, Shaznia. Tanging naisagot ni Lunox. Umiling ako na parang bata. Just answer me. He sighed. 15. Ngumisi ako. Not bad. Okay, guys. Let's proceed with the round 2. Kinuha pa ni Bruno ang bote saka ibinigay ito kay Lunox since siya ang huling natapatan ng bote kanina. For round 2, we will no longer include the truth option. Dare lang ang pwede, at kapag hindi mo nagawa ang dare, then you need to take a shot. Lahat kami sumang-ayon na at na-excite. Sinimulan na ni Lunox ang pag-ikot ng bote at tumapat naman ito kay Bruno. Kumuha ka ng isang bote ng soju and drink it. There should be no droplet left inside the bottle. Wow, fine. Ginawa naman iyon ni Bruno. Tuloy-tuloy ang paglagok niya dahilan para muli kaming maghiyawan. Pagkatapos niyang lagukin ito'y napapikit pa siya. That's a bit gross. Nagtawanan naman kaming lahat sa naging reaksyon niya. Bigla akong napahawak sa sentido ko nang bigla akong makaramdam ng muling pagkahilo. Kaya mo pa ba? Tanong sa akin ni Ryle. Tumango ako.
Of course. We're not done yet. Muling umikot ang bote at tumapat iyon kay Brielle. Inutusan ni Bruno si Brielle na maghubad ng pangitaas nito. Hindi naman nagpaligoy-ligoy si Brielle at agad na ginawa ang dare ni Bruno. After 5 spins ay tumapat ang bote sakin. Si Chloe ang umikot nun. I want you to kiss the man at your right. Ngumisi siya. 1 shot, please. Sigaw ko habang nakataas pa ang isang kamay. Nagtawanan naman sila sa kainabot sakin ni Bruno ang isang shot ng soju. Nilagok ko ito't mabilis na ibinalik ang shot glass kay Bruno. That's enough. Lasing na kayo, seryosong sabi ni Lunox. Oo nga. Mababa lang ang alcohol tolerance ni Shaznia. Hindi siya umiinom talaga, ani Ryle. Itinapat ko pa ang hintuturo ko sa labi ni Ryle. Sash. I'm okay. One last then let's all take a rest, wika ni Bruno. Sumang-ayon naman ang lahat kaya sinimulan ko na muli ang pag-ikot ng bote kahit na hindi ko na masyadong naaanig kung saan ba tumapat ang bibig nito. Kung hindi pa sinabi ni Lucas na kay Lunox tumapat ang bibig ng bote ay hindi ko pa malalaman na sa kanya pala tumapat ito. Pinilit kong maanig ang mukha ni Lunox. Raiko, ibigay mo ang gitara sa boss ko. Hinintay kong gawin iyon ni Raiko. No, no, no. I know what you're thinking, pagtutol niya pa. Hindi ko na pinansin iyon at sinabi na sa kanya ang dare ko. Sing a song for me. Nice one, siya. Exciting to. Go, Mr. Montverdi. Pag-cheer pa ni Chloe. Hindi pa nagsisimula si Lunox. Nakahawak lang siya sa gitara at hindi ko alam kung may balak ba siyang gawin ang dare ko. You can take a shot if you don't want to sing, wika ko sa kanya. Mabilis niyang inilagay sa lap niya ang gitara. Umisi ako ng mapagtantong pinili niyang kumanta. Tumahimik na kaming lahat at nakinig na sa kanya. He started strumming the guitar. Now playing, Can't Take My Eyes Off You by Frankie Valli. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Muling naghiyawan ang lahat ng sinimulang kumanta ni Lunox. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Habang kinakanta niya iyon ay nasa sakin lang ang mga mata niya. Pakiramdam ko'y kinakausap niya ako sa pamamagitan ng kanta. Ang bawat pagbigkas niya ng mga liriko ay parang tagos na tagos sa kanya. Muli kong naramdaman ang mga kulisap at paru-paro na naglalaro sa loob ng tiyan ko. Iyong pagkahilo ko'y unti-unting nawala. His voice is so deep and calm. Parang hindi ako magsasawang pakinggan iyon ng paulit-ulit. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say. Nang sa chorus part na ay sumabay na silang lahat. Ako na may parang hindi pa rin makapag-move on sa kanta ni Lunox. Hindi na rin siya kumanta but he still continued to play the guitar. Pagkatapos ng chorus ay tumigil na si Lunox. Hindi na kami nag-truth and dare pero tinapos namin ang natitirang bote ng alak lalo na iyong mga nabuksan na namin. Unti-unti na rin kaming nababawasan.
Si Brielle ay nagpaalam na dahil nahihilo na raw ito. Sinamahan naman siya ni Ryle pabalik ng hotel. Babalik lang daw ito at sasamahan lang daw niya si Brielle dahil nga sa nahihilo na ito. Si Chloe naman ay nakatulog na sa balikat ni Lucas. Sa tingin ko nga ay nasa tamang pag-iisip pa sila. Si Bruno at Raiko naman ay nagiinuman pa rin. Maingay na nga iyong dalawa, eh. Tumayo ako't nagpaalam na muna sa kanila nang makaramdam ako ng pagkaihi. Hintayin mo na lang si Ryle. Babalik naman yon, ani Bruno. I'm okay. Babalik din ako. Tatalikod na sana ako sa kanila nang magsalita si Lunox. Ako na ang sasama sa'yo, malamig niyang sabi. Whatever, Mr. Monteverde. Ang kukulit ninyo. Sabing ako na lang, Nauna na akong maglakad. Wala na akong pake kung susundan niya ako basta't kailangan ko nang makarating sa CR dahil ihing-ihi na ako. Yumuko pa ako para sana habarin ang sandals ko ngunit bigla akong nakaramdam ng hilo kaya muntik na akong masabsob sa buhangin. Buti na lang at may humawak ng baywang ko. Ako na, ani Lunox saka ito napaupo para dahan-daang tanggalin ang strap ng sandals ko. Napapikit pa ako sa lamig ng kanyang kamay na nakahawak ngayon sa paa ko. Pagkatapos niyang habarin iyon ay nagpatuloy na ako sa paglalakad. Napangiti pa ako nang maramdaman kung wala na akong saplot sa paa. Pinigilan ako ni Lunox sa braso dahilan para mapahinto ako sa paglalakad. Ano ba? Ihing-ihi na ako. Pagmamaktol ko. Maglalakad ka nang walang saplot sa paa. Are you crazy? Bakas ang inis sa tono ng pananalita nito. Hayaan mo na lang ako, please. Nakita kong naglakad siya papunta sa harap ko saka umupo. Sakay. Kumunat ang noo ko. Ha? I'll carry you. Hindi ako papayag na maglalakad ka ng nakapaa. Ano ba dapat? Maglalakad ako gamit ang kamay ko. Shaznia, matigas niyang sabi. Wala na akong nagawa kundi ang sumakay sa likod niya. Nang makasakay na ako ay saka lamang siya tumayo. Ipinulupot ko ang braso ko sa kanyang leeg habang siya na may nakahawak sa dalawang hita ko. I even rested my head at his shoulder. Iinom-inom pa kasi. Hindi naman kaya, rinig kong bulong niya. Mr. Monteverde, sinesermonan niyo ho ba ako? Sa ilang sandali pa'y huminto na siya. Bumaba na ako sa pagkakasakay sa likod niya saka dumiretso na sa CR. Pagkatapos kong umihi ay naghugas muna ako ng kamay. Pinilit ko pang idilat ang mga mata ko dahil pakiramdam ko'y any moment ay pipaikit na ako. Sheesh. Ilang sandali pa'y rinig ko ang pagbukas ng pinto ng CR. What took you so long? Nag-aalalang tanong niya. My gosh, Mr. Monteverde. This is a ladies' comfort room for Pete's sake. It's almost 12 in the midnight. Do you think may iba pang papasok dito? He asked. Inirapan ko siya. Bahala ka na nga dyan. Naglakad na ako palabas ng comfort room ngunit nang lagpasan ko siya'y muntik na akong matapilok. Kung hindi dahil kay Lunox ay baka nasubsob na naman ang mukha ko sa sahig. Hinarap niya ako sa kanya. Parehas kaming nagulat nang ma-realize namin pareho na sobrang magkalapit ang mukha namin sa isa't isa. Damdam ko ang mabangong hininga niya. It smells like berries. Uminom ba talaga siya? Kita ko rin ang pamumungay ng kanyang mga mata. Gusto ko siyang itulak pero parang nalalambot ang katawan ko sa mga titig niya. Nakita ko pa ang pagtaas-baba ng kanyang Adam's apple. Halos magwala ang buong sistema ko nang isandal niya ako bigla sa pader. I'm now in between his arms. Naging mabigat ang paghinga ko nang dam ako sa labi ko ang kanyang titig. I can't help but to bite my lower lip. If I'll kiss you now, will you forgive me tomorrow? Napapaus niyang tanong sakin. Then the next thing happened was his lips pressed against mine. Malalim ang halik niyang iyon. Pakiramdam ko'y nakuryente ang katawan ko. Lalong nagwala ang mga kulisap sa tiyan ko trinag na rinig ko ang pagkabog ng dibdib ko. Sa sobrang lalim ng halik niya hindi ko napigilan pang ipulupot ang braso ko sa kanyang leeg. His kiss is deep, slowly and passionate. Tumagal ang halik na iyon ng halos ilang segundo. Nang tumigil kami halos parehas kaming naghahabol ng hininga. You're like a drug to me, Shaznia. No rehab can fix how much I'm addicted to you.